Ang subject po ng kanilang police operation po ay yung Vertex Technology na lumalabas po na nagpalit lamang po ng pangalan ng Quantum Solution po. At ito po ay concerning po sa violation po ng Securities Regulation Code. Kaya po during the operation po, ang kasama po nila ay SEC at PAGCOR po. Hindi ito ang unang pagkakataon na sinalakay ng mga otoridad ang Vertex Technology. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Brigadier General Jean Fajardo, 2 beses na itong sinalakay ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC. So I've heard earlier po yung spokesperson po ng PAOC who also confirms na nagkaroon na rin po ng parang na-operate na rin po before itong Vertex for the same case po. So yun po yung binabackground po ngayon at kino-confirm po, but hindi po kasi PNP ang nag-operate po noon at ngayon po yung kino-confirm nila na 2 beses na daw pong na-raid itong Vertex for same reason that they are engaging in business not related doon sa license na ibinigay po sa kanila ng SEC. Nitong October 29, sinalakay din ng PNP Anti-Cybercrime Group, bitbit ang cyber warrant ang lugar dahil sa umano'y pag-ooperate ng love scam at cryptocurrency scam. Kasama aniya sa operasyon ang representative mula sa Securities and Exchange Commission at PAGCOR. Yung po yung lumalabas sa initial investigation po na yung ibang mga dating involved sa scam, they are presuming na yung iba po ay dito po nagtago po at nagtatrabaho po ngayon. So this is precisely the reason kung bakit nag-iingat ko nga po ang ACG in giving some information because critical po yung magiging laman po at magiging resulta po ng gagawin po nilang forensic examination doon po sa mga IT equipment. Sinabi pa ni Brigadier General Fajardo, sa naturang operasyon, natuklasan ng PNP na nagpalit ng pangalan ng Vertex Technology sa Quantum Solution subalit iisa ang ginagawa ng mga ito. During the operation po ay may mga nakuha pa po sila na mga resibo, mga dokumento that would prove na the Vertex pa rin po itong kumpanya na naging subject po ng kanilang search warrant po. May mga nakuha po silang dokumento during the time ng implementation po ng search warrant. May violation po sila doon sa Securities Regulation Code. Particularly, they are allegedly engaged in scams po. Dagdag pa ng General, itinurn over muna ng pulisya sa embassy ang 69 na dayuhan na natagpuan sa sinalakay na palapag ng gusali habang isinasagawa ang investigasyon. Subalit, inihahanda na aniya ang mga kaso sa 7 kasama sa warrant maging ang mga manager at supervisor ng kumpanya. Pine-prepare po ngayon ma'am yung mga kaso po at based sa ACG po na kaninang kausap ko po na investigating officer po, they're just still waiting for the result po ng forensic examination po ng mga na-recover po na mga computers at just can imagine po ang nakuha po nila is 115 desktop, 36 laptop, 964 pieces of assorted mobile phones and other gadgets po. So lahat po ito ay mag-undergo po ng forensic examination and ito pong mga makukuha po at mariretrieve po ng data dito po sa mga nasabi pong mga gadgets po ay this will serve as a evidence po for filing of violation nga po ng Securities Regulation Code in relation po sa cybercrime law po natin. Sinabi pa ni Brigadier General Fajardo na hindi mangingimi ang PNP na sampahan ng kaso ang mga sangkot sa naturang iligal na operasyon kahit na mayroong maimpluwensyang tao. Maliban po doon sa mga personalities name, including po, like I said, itong mga pinakawalan temporarily kung mapapatunayan na sila ay mismo ang ginagamit to operate this alleged illegal scam hub, then they will be included doon po sa sasampahan po ng kaso. At kung mapapatunayan po at meron po tayong sapat na ebidensya na magpapatunay na yung mismong manager and occupants and even owner nitong building po na ito, then it will be included in the charges to be filed by PNP ACG po, sir. Matatanda ang October 29 na kumpiska din ng mga otoridad ang mga computers at iba pang gadgets na umano'y ginagamit sa love at cryptocurrency scam. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan,
serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.